Ang nakaraan, laking gulat ni Roland nang makita niya si Jenny sa pinapasukan nitong universidad. Inakala niyang makatakas na siya sa babaeng naging dahilan para hindi siya makapasok sa scholarship program. Ngunit bakit narito ngayon sa kanyang harapan? Roland, bakit ka nandito? Huwag mong sabihin na dito ka na mag-aaral. Paano? Hindi ba isa ka lang lamang balot vendor? Miss Jenny Santos, magkakilala kayong dalawa ng lalaking ito? Oo, Professor Mateo. Sino ba naman ang hindi nakakilala sa isang balot vendor na to sa aming klase noon? Hindi ko alam kung bakit siya nakapasok sa mamahaling universidad na ito, Professor. Miss Jenny, bakit mukhang hindi ka yata sang-ayon na naritong lalaking yan? Oo, Professor. Ang dahil sa kanya ay munti ko nang hindi makuha ang regalo sa akin ni Dad. Gusto kong hindi siya makapagpatuloy sa pag-aaral dahil hindi siya nababagay dito. Kung ganoon, Miss Jenny Santos, walang problema sa akin pero dapat may kapalit. Mr. Mateo, anong gusto mo? Pera? Walang problema. Miss Jenny Santos, ang gusto ko, bigyan natin ng time ang bawat isa. And guess what? Pwede kitang gawing top 1 sa klase ko. Professor, madali lang akong kausap. Basta lahat ay naayon sa plano ko. Sige Miss Jenny, mamaya, hindi kita dito sa labasan. Napayo ko na lamang ang dalaga bilang pagsang-ayon dito. Nagsimula na ang kanilang klase, ngunit sa tuwing may tinatanong ang professor, laging si Ronald lamang ang nakasagot dito. Hindi naman sa pagmamayabang, matalino naman talaga ang binata kaya nga ay lagi itong top 1 sa klase. Ngunit dahil lamang kay Jenny, ang pangarap noon ay naglaho. Ganun pa man, malaki pa rin ang kanyang pasalamat dahil kung hindi ito nangyari, hindi na ito makikilala ang kanyang lolo. Matapos ng klase, maagang lumabas ng campus itong si Roland. Nagsimula na itong maglakad ngunit sa di kalayuan. Nakita niya nag-uusap itong si Jenny at Professor Mateo. Hindi niya alam kung ano na naman ang plano ng dalaga. Pero habang maaga pa, nalaman na nito na walang maludulot na pakipagkaibigan sa baeng iyon. Ilang minuto lamang nakalipas, nakauwi na rin siya sa mansyon. Kumusta ang unang araw mo sa klase, anak? Ayos lang, Nay, pero hindi talaga mawala ang mga taong sip-sip ano? Anak, ganun talaga. Pero alam ko naman na matalino ka. Roland, mabuti naman natakawi ka na. Oo, Lo. Lo, gusto ko lang sana itanong sa inyo. Kilala niyo bang lahat ng empleyado niyo sa universidad? Oo naman, Roland. Sa katunayan nga, isang eskwelahan natin na nabigyan ng parangal dahil sa husay at galing ng mga profesor at estudyante. Paano si Professor Mateo, Lo? Kilala niyo ba siya? Oo, Roland. Magaling siyang profesor. Pero noong nakaraang taon, nagkaroon ito ng issue sa isang estudyante. Pero nangako naman ng guro na yun na hindi na maulit pa. Kaya naman na pinagbigyan ko muna siya. Nagkakamali din naman ng tao, di ba? Lo, ano ang kanyang issue? Hay nako, Roland. Biruin mo, nakipagrelasyon ito sa isang estudyante. Alam naman namin na hindi ito pinahintulutan, di ba? Pero humingi siya ng sorry sa akin. At ayun, pinagbigyan ko siya. Roland, bukas, pwede mo nang gamitin ang sasakyan na ibibigay ko sa'yo. Lo, meron akong gagawin. Ikaw ang bahala, Roland. Tara na, nakahanda na pagkain. Silisa nga pala ng loto, tiyak na masarap yun. Oo, Lo, sigurado yun. Samantalang nasa loob naman ng isang coffee shop, itong sina Jenny at Mateo. It's my pleasure, Jenny, na makasama kita dito ngayon. So let's have some coffee. Sure, Mr. Mateo. Siya nga pala, bakit pumayag ka sa alok ko? Wala lang, Mr. Mateo. Nakipag-deal ako sa iyo dahil gusto kong pahirapan mo si Mr. Roland. And that way, hindi siya makapasa sa exam. Miss Jenny, maraming paraan para hindi makapasa sa exam. Remember, hawak ko ang lahat. Kung ano ang final decision ko, it should be reflects their grades. Kung yan ang gusto mo, why not? Basta gusto ko lang makipag-date sa iyo. And that's all. Matapos ng kanilang pag-uusap, naunang umalis itong si Jenny sakay ng kotseng regalo noon ng kanyang daddy Ferdinand. How's your day in school, Jenny? Dad, not good. Biruin mo, hindi ko nakala na roon din pala si Roland sa university. Ano? Paano siya nakapasok doon samantalang mahal ang tuition fee doon, di ba? Dad, paniguradong may kapit yung isang mayamang tao o kaya naman nagnakaw siya ng pera para makapasok sa mamahaling eskwelahan. Kung ganoon, Iha, huwag mong hayaang maunahan ka naman lalaking yon. Alam mo bang kapag hanggang sa dulo ng pag-aaral na ito at ikaw pa rin ang magiging top 1? Kinausap ko na ang boss ng kumpare ko na ipasok kita sa kanilang malaking kumpanya. At isa pa, anak, ang eskwelahang yon, isa sa kanilang pinag-may-ari. Kaya gawin mo ang lahat na maging mataas ka sa kanila.
Sige dad, siskapin kong ako ang mauna sa lahat. Lumipas ng ilang linggo, bagamat sumagin na sa isipan ni Roland na sisiraan na naman siya ni Jenny sa lahat ng propesor para sa kanyang sariling kapakanan. Guys, namoy niyo ba ang namoy ko? Sino kaya dito ang nadala ng balot? Ang baho naman. Roland, siguro ikaw ano? Pwede bang pakitapon ng balot na yan sa labas? Matapos pinahiya sa klase itong si Roland, pinagtawanan pa ito ng ilan sa kanila. Maya-maya pa may isang babae ang nagsalita at bertanggol ang binata. Tumahimik nga kayo. Wala namang ginagawang masama itong si Roland sa inyo ah. Bakit nyo siya palaging pinagtripan? Kung kayo kaya ang sa kanyang sitwasyon, matutuwa kayo? Aba naman. May tagapagtanggol na pala itong lalaking to. Sara Montenegro, nakikilala mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Baka gusto mong sa sunod na semester wala ka na sa school na ito. Subukan mo lang Jenny. Makikita mo ang hinahanap mo. Sino ka ba? Hindi ka naman nababayad sa akin, di ba? Sara, kung ayaw mong madamay dito, itik mo yung bibig mo. Roland, pasensya ka na sa malalaki dito. Meron dyan nakapagtapos dahil sa pera pero wala namang alam. Tanging papaganda lamang. Hoy Sara, pinaringgan mo ba ako? Excuse me Jenny, narinig mo bang pangalan mo binanggit ko? Wala di ba? Nanginig na sa galit itong si Jenny, hindi niya matanggap na may babaeng hahamon din sa kanya. Ilang saglit pa dumating na ang kanilang propesor. Biglang nag-announce ang propesor na magkakaroon ng mahabang pagsusulit bukas. Nagbabala ito sa mga estudyante na sa oras na mahuli silang nagkopyahan, ito ang magiging dahilan para ma-expelled sila sa university. Dahil ilang oras lamang ang kanilang klase, umuwi na rin itong si Roland. Ngunit sa daan pa lamang ay nakita siya ni Sara na naglalakad. Kaya naman ay hinintuan niya ito. Mr. Roland Vasquez, halika na, sumakay ka na. Ihatid na kita. Naku Miss Sara, salamat pero ayos lang ako. Roland, please, sumakay ka na. Alam mo bang maraming masamang tao dyan sa tabi-tabi? Para naman makauwi ka na maaga at makapag-review ka. Remember na exam natin bukas diba? Kaya naman ay galingan natin. Salamat Sara pero baka naman makita tayo ng boyfriend mo at iyon pa ang maging dahilan para mag-away kayo. Roland, wala akong boyfriend. Kung magkaroon man ako, sana lang. Agan ba Sara? Roland, bakit mukhang sukdulan yata ang galit na Jenny sa'yo? Ewan ko ba? Magkaklase kami noon sa high school pero galit siya sa akin dahil isa akong vault vendor noon. Lalo na ngayon, nakapasok din ako sa universidad na to. Roland, talagang magugulat yun. Alam naman natin na anak mayaman lamang ang makapasok dito, di ba? Maliban na lamang kung anak mayaman ka o merong nagpapaaral sa'yo. Sara, pwede bang dito muna ako ibaba? Wow, dyan ka ba natatrabaho sa malaking mansyon? Roland, alam mo bang ang taong may-ari niyan, siya rin ang may-ari ng school? Ganun ba Sara? Oo, kaya maswerte ka. Kaya mas lalo mo pang galingan sa pag-aaral natin. Kinabukasan, magaganap na ang kanilang exam. Kinakailangan makapasa itong si Roland para naman kahit papaano sa tingin nila kahit na isa siyang hamak na balot vendor ay ma-impress sila sa kanyang galing. Ngunit dumating ang hindi inaasahan ni Roland. Gumawa ng paraan si Jenny para ikasira ng kanyang reputasyon kasabwat ng kanilang propesor. Nilagyan ni Jenny ng leakage ang ilalim ng upuan ni Roland para sirain ito ang lahat. Maya-maya pa, nag-announce na itong si Mr. Matthew kung sino ang may mataas na score sa exam. Okay guys, mukhang mait ang laban natin ngayon ah. Alam niyong si Sara Montenegro, siya ang top 3 natin. Nagsipalakpakan ang ilan sa kanila. Ang ating top 2, Mr. Alex Mondragon. And last but not the least, our top 1. Alam niyo ba kung sino? Jenny! Roland! And the result is, it's a tie. Biglang tumayo itong si Jenny, hindi sang-ayon sa naging resulta. Professor Mateo, sigurado po ba kayo? Baka naman ang daya si Roland sa akin marahil meron siyang kodigo. Pwede niyo bang hulugugin ang kanyang upuan, Professor? Hindi na rin napaligoy-ligoy pa itong si Mateo. Agad siyang lumapit sa upuan ng binata. Sinilip niya ang ilalim nito. Mr. Roland Vasquez, anong papel to? Nang daya ka sa exam? Hindi ka patas lumaban Roland. Kaya siguraduhin ko sa iyo, mapapalayas ka sa universidad na ito. Miss Jenny Santos, ikaw ang top 1. Sara, hindi ito maaari. Naging patas naman ang laban ko.
Hindi ko alam kung sino ang naglagay ng liquids na yun. Marahil may nagplano nito. Malaman kaya ni Roland kung sino ang may pakana ng lahat ng ito. Mapapalas kaya ng tuluyan ang binata sa sarili nitong universidad. Ano kaya ang magiging hakbang ni Don Ramon sa kanyang nabalitaan? Kaya mga kaibigan, huwag po nating kaligtaan ang susunod na kabanata sa kwento ni Roland sa ating part 3. Maraming salamat po.